Lord. Mukhang irarush nila pero naispatan. Nandito si Lakes. Anytime pwede pumasok. Retrihan malala. Sino kaya makakuha? That is gonna be Kelvin. Siya nakasecure. Pero ngayon medyo pulado ang mga miyembro ng UDG. So Lakes will go down. Pero agad na babawi itong si Kal. At si Kal nga ang nabigyan. Napasama pa yung pagpwesto niya doon. And si Teddy Cutie will go down as well. Kram dito, nasasaktan sa papoy. Pero makakatras. Ang ganda ng pwesto. Gusto ko lang i-take note yung ginagawa ni Damien dito. Kaso nga lang, ang ganda rin ng check na ginawa ni Dogman. Sipa kagad, makapag-portal pa ba? Naku po, hindi! Binigyan na... Ito na nga yung inaabangan natin when it comes to that conceal play. Pero papasok lang naman itong si Kram. Medyo nahuli lang dito ang ating RRQ when it comes to Dogman. Pero meron naman din si Mingwin dito. Huli na nila, dalawa na yung tumumba mula sa UDG habang na-push pa. Mga teamfight initiations, yung supposedly surprise element na inabangan natin from UDG, hindi nangyayari dahil si Dogman parati siya nandoon, parang FBI lang, parang stalker lang na nandyan parati to the rescue. Pero yung damage output na nanggagaling kay Teddy Cutie, hindi na biro ito. Kat doon na kailangan mag-ingat ng RRQ. Naipit ka lang dito. Na late lang yung mid lane, conceal play. Hahanap dito ng pick-off si Dogman. Tingnan natin kung sino yung masisipa. Sino nga ba ang magiging target? Naiswatan! Kaso nga lang Purify, ginamit na ni Teddy Cutie. Feathered Airstrike, ginamit to try and clear the minion waves. Pero napakasakit pa rin ng damage ng RRQ kahit ito. Andito na nga yung pagpasok nila pero minions pa rin talaga. Zaman Force binitawan. Only dash ang mangyayari. Hindi naging successful yung RRQ kahit ito. Sa pick-up na gusto nilang mangyari. Real World Manipulation gagamitin ni Mingwin to try and get a kill. And he will be successful. Andito na yung mga minions. Magbe-base lock na and the Kingdom